Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ay nagbabalik. Ang nag-iisa po ninyo nagmamagandang Kalicit Tarikads upang magatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Kaya naman, kung isa ka sa mga bago lang dito sa aking channel at di pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button para maging updated ka sa ating mga balita at ma-notify ka sa mga susunod na nating update. So, eto na nga guys, para sa gabing ito, ang mainit natin chika ay pumapatungkol nga po dito sa sobrang pinag-uusapan ngayon sa social media. Marami din pong nabigla na ang Showtime ay mapapanood ta sa All TV. And hindi po maiwasan na syempre pag-usapan ang Itbulaga. Kasi another channel na naman po ito para po sa Showtime na makakatulong check sa kanila pong ratings kahit papaano. Kaya naman ang mga bashers ng Itbulaga ay talaga naman pong parang mga kabote na nagsusulputan, lumilitaw dahil po sa usaping ito. Pero pwede rin naman kada weekends na mabawasan lang ang viewers dito sa GMA malipat sa All TV kasi for sure meron din pong mga kapamilya fans ang napipilitan lang na manood sa GMA dahil no choice doon maganda ang signal, 'di ba? Kaya meron po nagko-komento na tingnan natin kung makakatulong ba ang All TV sa ratings ng Showtime. Anyway, kanina nga po inere na ang Showtime sa All TV. But before that, side update po muna tayo dito sa Itbulaga. Sapagkat ang crush nga po nitong si Raisa Mia Dizon na si Andres Mulak ay meron pong pahabol na greetings sa kanya na happy birthday. So for sure masayang masaya ito pong si Raisa Mia Dizon sa pagbati ni Andres gamit po ang kanyang verified social media account. At least bumate pa rin po si Andres kahit late na, no? Pero kung matatandaan niyo naman, for sure, ay solve naman na itong si Raisa sapagkat niregaluhan naman siya ni Atasha ng isang picture frame or dalawang picture frame. Nakasama po siya sa family photo at ang isa naman ay solo silang dalawa ni Andres. So, nakakatawa itong si Atasha kasi napaka-humble. Talagang for the support pa din sa feelings nitong si Raisa, no? And ito namang si Andres ay nakakatuwa dahil marunong po siyang sumakay. And makikita niyo mga kadabrikans kung kaano po kabubuti at kagaganda ng pagpapalaki ng kanilang mga magulang sa dalawang kambal. Samantala sa ibang balita naman, meron pong bagong post ito si Procnoy sa kanya pong social media account na kung saan sabi po niya dito, pinagsisisihan ng financier kung bakit niya kinuha ang isa sa mga bagong retrievo. So kayo ba, nahulaan nyo guys? Sa mga nakakita na po ng post niya na ito, na nose mo, nangangamoy, chika, nag-gets nyo po ba agad? Yak, at kung sino yung kanyang tinutukoy dito? So, nagsisisi na daw ang financier kung bakit niya kinuha ang isa sa mga bagong retrievo. Lubos ang expectations niya sa mga ito pero maaga niyang natuklasan ang tunay na kulay ng mga ito. Nagdurugo tuloy ang kanyang bank accounts. Pero lately, ayaw na niyang pondohan at suportahan ang mga ito. At lately, naging cold na ang treatment ni financier at iba pang official sa mga bagong recruit. Kalat na sa ibang mga kumpanya ni financier ang kalokohan ng mga ito. Kaya, pinananawagan na rin nila inuson na pahintuin na ang kapritso dahil napatunayan nila na tama ang sinasabi na ng dati nilang pinanggalingan. So, ang dami pang pasakalye nitong si Procnoy, no?
Kala mo kung sino yung kanyang pinaparinggan or ang kanyang kinukwento dito. Pero itong si Ted ay tila nagbigay ng clue kung sino ang tinutukoy nitong si Procnoy. Mas malinaw. In short, ang TVJ na bulaga daw ang financier sa tunay na kulay ng tatlo. Doon pa lang sa tatlo, alam na po natin na TVJ ang kanilang tinutukoy sapagkat silang dalawa naman po talaga yung laging TVJ ang laman ng balita. Ang Itbulaga. E80 kasi lang E80 ito si Ted eh. Hindi makamove on. So si financier na tinutukoy malamang si MVP. So ulitin lang po natin, sabi ni Ted, nabulaga siguro si financier sa tunay na kulay ng tatlo. Tapos hindi naman kumikita yung show nila. So dito sa post ni Procnoy, ibig sabihin, ang gusto niyang sabihin, sa MVP ayaw ng pondohan pang Itbulaga. Iniiwasan na masyado ng cold na si MVP sa TVJ, ganon. May kinalaman ba sa bago studio ang kanyang tinutukoy dito? Kasi pagdating naman sa mga equipments ay malaki na rin po ang naging improvements nila, nakapag-invest na po sila. Studio na lang din na iniintay po ng mga Darricads. About naman sa pinamimigay na papremyo, I think sobra-sobra pa naman ang kinikita po ng TVJ sa mga advertisers po nila. Lalo na padagdag po ng padagdag din naman ang mga sponsors ng TVJ. Kamakailan nga lang, 'di ba, may bago na namang sponsor ang Itbulaga. Tungkol naman mga Kadarricads dito sa latest pong balita na ang Showtime ay mapapanood na rin po sa OLED TV. Sabi po dito, ang It's Showtime na pala ang tanging noontime show na may pinakamaraming platforms. Napapanood pala siya or mapapanood na pala ito sa OLED TV on top of existing platforms and the channel. We are definitely in the new era of Filipina Noontime TV. So, dahil lang sa mapapanood na rin po ang Showtime sa All TV, parang gusto na po nilang burahin ang Itbulaga, no? So, kung sa bagay, mga fans po yan, mga Kadarricads, ganun talaga. Hindi na rin nga nakapagtataka. Sabi naman dito, parang new era of Noontime TV na nga sila ngayon. Di naig pa ang Itbulaga for the past 45 years sa Noontime. 4 na TV networks na silang naging tahanan. Samantala, 15 years na ang Showtime, 5 channels na sabay-sabay napapanood. So parang record breaking, ano? Kasi kung matatandaan nyo itong si Joey De Leon, si Boss Joey, ay sinabi nga niya na another history na naman ang nasulat sa Itbulaga sapagkat ang daming 4 na channels na yung kanila pong pinagdaanan. And then ngayon, ito naman pong Showtime, mas matindi dahil hindi lang 4 na channel, kundi 5 channel and sabay-sabay pang napapanood. Well, malaki naman po kasi ang kaibahan sapagkat ang Showtime, wala po silang sariling network. Walang franchise kasi itong ABS-CBN. So, para silang isang content lang na pwedeng ibato kahit saan. And ngayon kasi, uso na ang collaboration. Unlike before, di ba? Pero hindi ko nakokontrahin yung sinasabi nilang nasa new era na po ngayon ang Showtime. Kung panahon nila ngayon, di ko. Ang masasabi naman po natin sa tagal na po ng Itbulaga ng TVJ sa Noontime, sa sobrang tagal na po ng Itbulaga, marami na po silang napagdaanan. Kung malakas ang Showtime, ilang taon na po silang nilalampasan ng Itbulaga, andyan pa rin na matatag. So, paano pa po kaya ang Itbulaga, diba? Samantala, eto naman, sabi dito, mukhang mapapaaga daw po ang pagre-retiro ng TVJ. So, mukhang magre-retiro na ang TVJ at ang Itbulaga sa susunod na taon na ito o hanggang kaya pa ng mga host. So, next year, agad-agad. So, parang, tatapusin lang ng TVJ ang anniversary, then quit na sila. Yun pang nais ninyong iparating na tatapusin lang ng Itbulaga ng TVJ ang kanilang anniversary.
So, diyan naman po tayo tutol. Diyan naman po tayo duda. Well, angkinin niyo na po ang noon time ngayon. Sabihin niyo na kayo ang hari. Pero, it doesn't mean na kaya po ninyong pahintuin ang Itbulaga. Hanggat nandito ang mga legendary cards sumusuporta. Hanggat meron pong mga sponsors ng TVJ, tuloy-tuloy sa pag-ere. And of course, hindi rin po kami papayag na mahihinto po sa 45 years ang Itbulaga. Road to 50 years and hanggat may bata, may Itbulaga. So, yun lang guys sa ating update para sa gabing ito. Kayo ba ano pong inyong masisay patungkol dito? Pa-comment lang sa baba. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.